Eto na mga kapatid, may pag-uusapan po tayo. Ito'y galing po sa ating Pinas Balita TV. Ang title nito, sobrang good news to. Eto na, inaantay ng lahat, saldi ko, bumaliktad. Umamin na, Tambi Junior, Timbog. Ang magiging labaso nito, parang magkakakalaban na sila dahil nagkakalaglagan na. Parang iniisip ba ni Saldi ko, ba't ako tinuturo nyo? Baka hindi nyo alam, meron pang mas mastermind. Mastermind sa pinaka-mastermind. Ito yating hula lang naman at opinion. Tingnan ho natin yung mga kaganapan nito. Kung ready na kayo, simulan po natin. Wow, nice intro. Mga kaibigan, kapag mabagal ang internet, Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. yan, maraming salamat sa Fiber ni Juan. At syempre, habang nagpapatuloy tayong manood, isang paglalambing ko lang ho sa inyo, palike po ng ating video. Then mag-comment kayo ng inyong mga saloobin, ating pupusuan lahat yan. Okay, simulan na ho natin anong meron dito. Ayaw ma-play. Saglit lang. Ayan, okay. Play na ho natin. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mukhang sa punto na ito ay kakanta na si Zaldico. Maari kasing ipakulong si Zaldico pero si Martin Romualdez ay maisasalba. Oh. Kaya naman dahil dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na ito na ang tamang panahon para gawin ni Zaldico ang nararapat. Alam mo, kahit mayaman ka, kung ganyan naman hindi ka halos makatulog, nilalaglag ka ng mga kasamahan mo. Wala rin. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na din sa ikaaayos ng bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa gitna ng kumakalat ngayon na balita na posibleng gawing state witness si Martin Romualdez ay mariing tinutulan ito ng dating COMELEC at COA Commissioner Tony Rowena Guanzon. Sa kanya rin pahayag ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na ibinunyag ni Atty. Rowena Guanzon ang di umano'y negosasyon ni Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang mailigtas ang sarili kapalit ang pagdidiin kay Zaldico. Ayon pa sa official post ni Atty. Rowena Guanzon online, kaya palang tagal lumabas si Martin Luther magnanakaw. Nag-negotiate pa siya kay Bongbong Marcos na si Zaldico ang ipakulong, hindi siya. Animal ka Martin Romualdez, pag nakabalik ka pa sa power, magre-revenge ka pang hayop ka. And so, sa naging official post na ito ni Atty. Rowena Guanzon ay talaga namang hindi siya kumbinsido sa kakayahan ng ICI na mag-imbestiga ng patas, lalo't lumalabas di umano na tila mayroong mga untouchable sa hanay na mga inuugnay sa anomalya. Alam nyo, nakikita ko naman dito na marami ng mga matatalinong tao na naniniwala na itong ICI dapat po talaga i-public. Di ba ano sila, sa government sila nagtatrabaho. So, public, kailangan public din po yung kanilang investigasyon patungkol dyan. Wala itong kwenta para sa akin. No? Opinion lang ho ito. Mas gusto ko yung sa Blue Ribbon kasi nakikita. Nalalaman ho natin kung bakit itinigil. Dito, hindi na natin malalaman kung ba't tinigil eh. Dito, kung bakit itinigil, malapit na. Kaya, nagpalit, nag-transition, nakikita ho natin yung maduming pag-iimbestiga na. Biglang nag-iba nung hindi na si Marcoleta. Ayaw na nilang ituloy. Bakit? Kasi baka biglang may sumulpot na naman na Marine na lalong magdidiin sa kanila. Yung style kasi ni Marcoleta, no, napaka-chill, napaka-relax. Kaya nakakapag-isip siya ng maayos laban dun sa kasamaan. Tuloy ho tayo, ano? Sa isang matapang na pahayag na kalat na ngayon sa mundo ng social media ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na naglabas sa kanyang komento si Atty. Rowena Guanzon at ayon pa sa kanya, ililigtas ni Bongbong Marcos si Martin Luther King at ang ICI ay susunod lang sa kanyang mga utos. Sige lang Bongbong Marcos, kung iniisip mong tanga ang mga Pilipino at titigil ang protesta, babagsak ekonomiya at iyon ang magiging katapusan mo. End quote. Kaya't kasunod. Tapos doon naman po sa mga kapwa dilaw ni Ma'am Guanzon.
mahiya naman kayo. Kayong mga dilawan na nakakakita na po ng talagang pagkakamali, mas malaking pagkakamali kaysa doon sa dating dilaw na nakaupo. Eto na, bakit hindi nyo samahan sa laban si Ma'am Guanzon? Ma'am, nakita nyo naman po yung kapwa dilawan ninyo. Ano na hong nangyayari? Parang wala lang. Diba? Nakikita ho natin na hindi sila interesado sa pagpapabagsak or pagpapa-resign kay PBBM. Kasi alam ho nila na ang makikinabang si BP Sara kung sakasakali. Wala eh. Hindi nga nila mahalungkat yung budget confidential po. Ito ni PBBM. Malaki pala ang budget ng confidential pa ni BBM na yan eh. Ito, meron po akong nakita dito. 4 hours ago lang simula nung ni-reaction ng video ko to. Galing sa MDTV channel. No, isingit lang ho natin, napaka-importante. To be fair to Vice President, fair, no? Hindi ba't dapat sumagot din ang presidente saan ginastos ang 27 billion pesos na confidential fund? 27 billion versus 125, kung di ako nagkakamali, million. Tapos, panay-banat nyo sa Duterte. Sabi nga ni BP Sara, kung magnanakaw ko, bakit 125 million lang? O ngayon, bakit hindi nyo tanungin yung 27 billion na confidential fund? At kung sino pang may mga confidential fund, bakit hindi nyo tanungin lahat? Kasi si BP Sara, nagsabi na rin ng COA. O, ipagpatuloy ko muna mga kapatid kasi itong mga dilawan, ayaw nilang kumilos. Kasi alam nila si BP Sarang makikinabang. Kung talagang makabayan kayo, susuportahan nyo si BP Sara. Kasi nga, ang gusto natin lahat dito mapaunlad ang ating bansa. Hindi yung uupo lang yung gusto nyo, yun lang ang gusto nyo, sarado lahat ng isip nyo. Hindi ho ganon ang Pilipinas dapat, no? Sabi niya, gaya ng Vice President, dapat sumagot din siya dahil sa ulat na nakalap namin sa Malacanang, kahit piso walang natira sa 27 billion pesos na confidential fund ng presidente. Nakakaduda at ultimong piso walang natira na simot. Ano yung tira? Dahil sobra naman tinago na lang, ganon? Tapos next year ulit, another mas mataas na pondo, tapos yung tira, tago na naman. Paano na yun? Paano nangyari yun? Hinahabol natin ang Vice President na 125 million pesos sa tutuusin, barya lang ito sa 27 billion pesos ng presidente. Sagutin nilang dalawa, saan napunta ang mga perang yan? Sabi niya ng ganon, hindi lang ang vice, dapat pati presidente, pera ng bayan, ng taong bayan yan. Ngayon, kung parehong legit ang pinaggamitan, walang matatakot, no? Walang tawag doon, walang matatakot maglabas, di ba? Ilalabas sila, ito pinanggalingan ito pinanggalingan, pero wala. Di ba? Dead ma sila. Itong presidente natin, tuwing may issue ang humaharap, mga tuta niya, napapansin natin, lagi umiiwas, ang laging sagot sa atin, due process. Yun naman talaga pagsalita, hindi naman pinapakinggan ng, yun naman tagapagsalita. Yun, si Auntie Claire siguro tinutukoy niya rito. Hindi naman pinapakinggan ng taong bayan. Di pa niya palitan, baka sakaling may maniwala. Sabi ni Kong Antonio. Itong Kong Antonio na to parang tinatanong niya rin yung confidential pa ni BP Sara eh. Yun lang. So ang sinasabi niya doon, kailangan si presidente din. Alam nyo, ang pinakamagandang tandem sana na gusto kong makita, BBM at BP Sara. Ganun ho sana nung panahon po nung eleksyon. Pero ang nangyayari, ang dami na pong mga umiepal sa paligid ni PBBM. Sayang, PBBM, sinira mo yung sarili mo. Hindi totoong tumaas ang ratings ninyo. Doon pa lamang po sa maraming tawa, kayo mismo alam ho ninyo na bagsak na ang ratings ng presidente. Doon pa lang sa page po niya, ang dami pong tawa na dinisable nila yung emotion para hindi makita. At marami pang iba kapag nilalabas po si PBBM, puro tawa. Mas maraming tawa kaysa doon po sa love. Wala, bagsak na po. Wala hindi umaaksyon.
Kaya itong dilawan na to, sana tularan din ng mga ibang dilawan na magsama-sama na ho tayo. Depende na lamang kasi kapag ka may intensyon kang masama sa gobyerno. Halimbawa, gusto mo talagang manghikayat ng mga kabataan. Halimbawa lang, no? Para maging NPA. Para umakyat ng bundok. Ayaw mo kay BP Sara kasi si BP Sara ayaw ng ganon. Kaya ngayon, ayaw nyo kay BP Sara. Kasi yung makakaliwang grupo, apektado din kayo. O, tuloy ho tayo, no? Sa mga balitang posibleng maging state witness si Martin Romualdez ng ICI laban sa mga sangkot ng malawakang anomalyang flood control scandal at hindi di umano nakakakita ang ICI ng sapat na ebidensya laban sa mga sangkot sa flood control scandal ay dapat na daw talagang i-abolish ang ICI. Ayon pa sa kanyang banat, dapat i-abolish na lang ICI na yan. Mga inutil, wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na, kakagati na kayo, wala pa rin kayong makita. Sino may sabi nito? Si Ma'am Guanzon, no? Ang sakit nito, mga kapatid. Mga inutil, wala daw silang makita. Kasi sabi, wala daw silang makita eh. Wala silang makita. Nasa mukha nyo na, kakagatin na kayo. Wala pa rin kayong makita. Mamen, nandyan na, tinuturo na ng taong bayan, wala pa rin kayong makita. Wow! Mga kapatid, i-share natin yung mga ganitong mga video kasi makakatulong ito para kumalat at magising ang mga kababayan natin na wag nang maulit ang ganitong mga sitwasyon. Sa mga nagtatanong, nagiging uhaw sa katotohanan, mag-like at mag-comment po kayo dito sa Kuya Deng TV. Dahil napaka-importanting malaman nyo ang mga ganitong usapin. Kasi ang utos sa inyo ni Bongbong Marcos, si Zaldico lang ang kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya na si Martin Luther King, aka Kim Bunjing. End quote. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, papayag ba si Zaldico dito na siya lang ang kakasuhan at Ay, alam mo, nasabi rin ni Coach Oli, no? Parang nag-usap-usap na raw sila. Sige, ikaw ang ituturo namin lahat. Pero hindi namin kakansilahin yung ano mo, yung passport mo. Parang kumbaga hula niya lang. Vision niya kumbaga ni Coach Oli na parang ganito ang mangyayari. Sige, sisisihin ka namin lahat. Pero yung passport mo hindi namin yan ipapa-cancel o ano bang tawag doon. Basta magtago ka lang diyan sa kung saan ka mang lugar. Palipasin natin ito. Pero kung si Ko anga-anga, aba, sige. Pero hindi ka patutulugin ng puso at isip mo. Depende na lang kung mas masama ka pa sa pinakamasama. Sarap nun. Wala ka talagang iisipin. Pagising mo, may manghuhuli na ba sa akin? Titingin-tingin ka sa paligid mo, yung mga kababayan mo, nandiyan dyan, pipicturean ka, no? Wala. Ito ang ginusto nila eh. Ito yung pinili nilang buhay. Ayaw nila sa tama, ayaw nila sa kabutihan. Yan lamang ay aking opinyon. kulong at si Martin Romualdez ay absuelto. Siguradong maglalaglagan ng dalawang ito. Yan ang napala mo, Zaldico. Gahaman sa salapi. Iba ka humingi ka pa ng tulong sa mga Duterte Black Senators, ha? Matapos ng lumabas sa balitang ito, ay umanigan na samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Karma is real, laglagan na dapat lahat na sangkot na Hemas Rehas. Grabe itong nangyari sa flood control, trilyon ng pinaghitian sa mga buhaya. Every government agency seems being weaponized now by the present administration against any position while lying to drop it up shamelessly." Sino ba ang nagbuo ng ICI? Hindi ba si Bongbong Marcos? Pangag anong ibig sabihin noon? Alam niya, binuwag niya ang anti-corruption pagkaupo niya. Plano talaga nilang magnakaw ang liwanag. Huwag umasa sa ICI, walang kwentang pagtakpan lang ang mastermind. Diloko lang tayong mahihirap na taong bayan. Walang basbas sa Senado, walang basbas sa Supreme Court Justices. Hawang nasa pwesto sila, walang makukulong kasi hawak nila ang gobyerno at magkakampi lahat maliban na
kung mag-people power o di kaya tapos na ang term nila at si Vice President maging Pangulo. Sure lahat kulong mga kawatan. Saan ka naman nakakakita na siyang House Speaker tapos hindi niya alam na may insertions? Kalokohan yon. Siya ang huling pumirma sa budget proposal sa HOR. Imposible na wala siyang alam. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Siyub Business. Tungkol ito sa pahayag ni Asia's Queen, Songbird ba ito? Regine Velasquez. Galit. Si Regine Velasquez sa Ako, idol ko to eh. Regine Velasquez, ibig sabihin, maiinis na sa gobyerno natin. Wow, ha? Gusto ko yan. Parang kailan lang kasama niya si Vice Ganda, no, na nang insulto. Pero tahimik lang si Ate Reg. Grabe pawis ko, ah. Gusto ko sa kanta nila yung magkasuyo buong gabi, masaya at magkatabi. Kasama niya niyan sino ba to? Si Jano Gibbs. Parehas sa idol yan. Sige nga. Ano ba, kakampi ba to ng kakamping o kakampi ng mga kung ano? Ate Reg, sige nga. korupsyon sa gobyerno ngayon. Tinatawag niyang selective justice. Ang nangyari, wala pang nakukulong. Kaya, Selective justice. Ito lang yung makukulong, ha? Yung mastermind hindi. alanganin siyang magbayad ng buwis. Ito, Oo, sabi niya, kasi ang sakit eh, lalo na kung sila ang lalaki ng binabayad nilang buwis. Wala naman silang nakikita mga main project. Tapos nagre-reklamo pa tong sino ba yun? Si Recto ba yun? O yung nagpano nung tax na yan? Pag binawasan o binabaan, maapektuhan daw. Patingin muna kami ng mga project. Ang una nyong bawasan yung mga magnanakaw, sabi nung nag-comment. bakit ako magbabayad ng tax na halos 50% ng pinaghirapan ko? Regine Velasquez muling sumabog sa galit sa mga korupsyon sa Marcos administration. Sumiklab muli ang talakayan sa buwis at korupsyon matapos maglabas ng serye ng post ang Asia's Songbird Regine Velasquez. Sa gitna ng mga aligasyon Maganda yan, wala mo nang magbabayad ng tax, no? Kung kayang kontrolin natin na wag magbayad, wala mo nang magbabayad, no? Ewan ko lang kung pwede yung ganun. sa flood control projects at malawakang protesta. Muli, mariing tinuligsa ni Regine ang kawalan ng pananagutan at ang pakiramdam ng maraming Pilipino na malaki ang buwis pero kulang ang balik serbisyo. Agree ako niyan. Ang bibilis nilang magkolekta ng buwis. Di naman natin masyadong nararamdaman na saan napupunta ang ating buwis. Sabi ni Regine, ba't ako magbabayad ng tax? Halos 50% ng pinaghirapan ko. Wala pang nakukulong. Ano ang sabi ng ICI? Wala daw pa silang nakikitang pwedeng kasuhan. Ang tanong lang, bobo ba sila? Tanga-tanga ba sila? Wala ba silang utak? Ako'y naghahanap lang. Nagtatanong lang. Kayo ang mga tao dyan na may mga pinag-aralan. Lagi ko sinasabi to, mga taong may mga pinag-aralan na, mga naka-experience na ng pagtatrabaho sa gobyerno, pero mga walang alam. Diba? Takti naman kayo. Ngayon, nagigising na yung mga kababayan natin. Naghahanap na po sila ng resulta sa loob ng 3 taon. Baka naman umabot pa ng 4 hanggang 5 o 6 na taon, wala kaming makikita kundi paninira lamang sa mga Duterte. Mahiya naman kayo. Yan ang tunay na kahihiyan dito sa ating Pilipinas.